Then when I became president, ganito. Bakit? Sinasabi ko, I can clean it in 6 months. And after that, I realized na nagkamali talaga ako. Yung sobrang, maybe it's hubris, it was campaign time, payabangan naman yung kampanya. Bago ako mag-thank you, may sasabihin lang ako siya. Marami kasi, so many stories woven around my character. I don't know if you like my character or not. But sabi ko, yung mga migrants, ang tatay ko, tingin niya wala masyadong decided to imagine Mindanao at that time, 1949. It was just after the war. We had to practically hack around the environment to make what is now the city. But foremost, nung tumakbo ako, there was really trouble in Davao City. Yun doon, pinakamalakas yung Sparrow nila. And we lost about something like 300 soldiers and policemen. So, when I decided to run for mayor, sinabi ko talaga, at ito nasabihin ko sa inyo, I cannot be, administering the affairs of a city when there is no law and order. Kaya ako piskal, nakikita ko ang sitwasyon, kidnapping here, kidnapping there, dalhin sa Cotabato, tapos yung droga mataas na. At that time, ang lumalaro, ang mga barangay captains below. As the years went by, I was mayor for 23 years, nakita ko how it evolved. Nakita ko na yung droga, yung mga kaso ko minsan sa korte, nawawala yung witnesses ko. Droga to O minsan, kung pulis, kuna nilang picture ng asawa na teacher palabas, tapos ibigay nila doon sa pulis ang nag-imbestigar. Kung ganito ang sitwasyon, nabibili mo yung judge, sigurado yan, alam ko, in Manila there's one son. Sinabi ko Supreme Court, tanggalin mo yan, 1,000 cases, not a single conviction. Kung ganito ang Pilipinas, money is very corrosive to the values of a human being. Very corrosive. Kung ganito ang sitwasyon natin, wala talaga tayong matakbuhan. And eventually, we will be like Mexico. Ganon talaga ang nangyayari. Takot ang polis, makikitaan lang ng picture ng asawa niya naglakad kasama ang anak. Kung ikaw yung investigador, ikaw yung polis, magpunta sa mayor, gusto ko mag-transfer na lang. Tulungan mo na lang ako, pakita yung picture. O minsan, outright pinapatay nila. Sabi ko, ito hindi na pwede talaga. Over time, gano'n ako na, please do not do anything that will destroy my country. Do not feed our young with shabu and whatever, yung mga mayayaman, it's cocaine. Yung mayayaman, nagreklamo sila, bakit hindi nyo mahuli? Puto, may mga yate yan Ang bahay niyan, mga mansyon. May gwardya. Paano mong pulis na... Ang pulis, imbes magtrabaho, nabibigyan rin. So it corrupts it destroys the fabric of society. Over time, kung hindi ko interdict, at least in Davao, hindi ako magyabang na ibang lugar, sabi ko, I will destroy my country and our children. I will kill you. That is my mantra. And that will be still my mantra in a few days
when I go out of Malacanang. Galit talaga ako sa droga. Alam mo ang bakit sa galit sa droga? Gusto mo ng pamilya sirain, mayaman o mahirap? Gawin mo lang anak o yung asawa, bigyan mo yun. Libre yan. Ganun yung droga eh. Libre mo na. Yung mag-ano sa iyo. Kasi kung ako, nag-addict na, yung addict yung isa, siya magawa na naman ng negosyo niya, magbili, para makakuha siya magamit. Tapos yung isa, ganun rin, pag nalalong na, libre, the first humans, i-cultivate nila yan eh. They cultivate. Kinokulture nila yung tao at pinapasahan ng droga. Ngayon, kung ganito ang laro, ay sabi ko, you know, I believe in God. I believe in the eternal justice of. Pero kung dito ganon, sa panahon na ito, ganon kadumi ang droga, at nandiyon pa yung mga NPA, sabi ko, we cannot exist together. Either you kill me, or I will kill you. Go out of my city. Kaya, doon ang Davao, hindi nga, cannot compare to Cebu. Maganda, nauna kayo. Davao City is, matanda pa yung Cagayan, pati Agusan. Butuan is an old city. Davao is a new city. Right after Duar lang yan. So, pero nakita ko ang laro, fiscal kasi ako, I prosecute. Minsan, dumadating sa akin tawas. Pati yung putang inang polis. Hindi lang ako kasi fiscal lang ako. Hindi ko makaano yung galit ko. Kung balang araw, bigyan ako ng trabaho ng Diyos na kayo bantay sa amin. Naging mayor ako. O sabi ko, do not give me that shit. Pulis ka o ano. Putang, papatayin kita. I can harvest you. Oh. Wala na. Patang marami. Then when I became president, ganito. Bakit? Sinasabi ko, I can clean it in 6 months. And after that, I realized na nagkamali talaga ako. Yung sobrang, maybe it's hubris. It was campaign time. Payabangan naman yung kampanya. Pagdating ko sa Manila, dala ko yung chief of police ko, yung si Bato. Anak ka na. Pag yung binuksan na yung records, paano ako 6 generals of the PNP were playing with drugs. Sabi ko, paano tayo mabubuhay nito? Tinawa ko. Drop kayong mga NPA, kayong mga drogista. You want peace? You want, magtrabaho ka lang, then drop the gun. Kayong mga drogista, drop the drugs. Itapon mo yan at wala ka talagang problema sa akin. Ngayon, hindi na ako presidente in a few days. But if you continue to the Filipino, I might find a way really to just walang no quarter given, no quarter us.